Alright, magandang tanghali po sa ating lahat muli, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa inyo lahat, and of course to our viewers na nasa mga trabaho, nasa eskwelahan, mga team focus, team preparation. Today is TBL Thursdays. Para sa inyo to, young people. And we're still on the year of commitment team natin. Kaya magandang tanghali po sa inyo lahat. And I believe that you are all excited here. And again, shout out sa lahat ng mga nasa team focus dyan. Katulad ng lagi natin ginagawa, send your pictures. Even kayo mga team preparation, send your pictures sa inyong mga GC that you're watching the program. And let your schoolmates, let your workmates know kung ano ang nagpapatibay at kaibahan ng kristyanong pamumuhay mo. Kaya send your pictures. O sa mga team focus na makikita ko, kasi doon lang naman ako sa mga makikita ko team focus na makapag-send ng pictures that you're watching, I will give a special shout out lalo sa mga nakakasama nyo mga kaibigan dyan o kaklase ninyo. Alright? Of course, kasama natin dito Sir Maki. Magandang tanghali sa'yo. God bless sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo. Grabe naman, nagbumati na nga, tinawanan pa. Magandang umaga at tanghali po sa lahat ng mga kapatiran nating sumusubaybay ngayong pong Thursday. And shout out sa North, South, East, and West Corner na team focus and team preparation. And of course, shout out sa aking mahal na asawa, nasa taas nagpapahinga. Yan. At ganun din sa aming anak, si Baby LG. At of course, shoutout din sa lahat ng mga nandiyan dyan sa labas. Yun, babatiin ko sa yung mga academy students, teachers. Yan, shoutout sa inyo lahat. Alright? And of course, shoutout kay brother, kay kumpadre Michael Galara. Kita mo naman ang outfit natin yan. Outfit check, all black na naman tayo. Yan, may gagayahin ka na naman. Yeah, shoutout sa inyo. Hi. Yeah. Alright, magandang tanghali po. Let's enjoy this TBL program. Thanks for inviting me. It's a pleasure. It's a pleasure. Shout out sa aming mahal na pastor, Matt. I'll take care of it. Yeah. Room. Skirt. Yan, sige po. Tuloy-tuloy na tayo. Tigil na. Yeah, well anyways, again, ay para sa mga young people that are watching, shout out din kay Daniel Isaac na dyan sa labas, and kay Ma'am Biangelo sa dyan, babe. Kararating lang from the area. Yan. And ganun din, ay shout out din sa mga CSI preachers and pastors that are with us, and even sa mga from other CSI churches. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And again, pinag-uusapan natin dito, young people. Wag naman sana young people, na mas marami sa comment section ay mga nanay at tatay. Ha? Hinahanap ko kayong mga young people dyan. Magano kayo, gamitin nyo yung hashtag Team Focus, yan. At saka yung grupo ninyo, or hashtag Team Focus, hashtag the name of your group, hashtag Team Prep, hashtag your the name of your group din. Yan gawin natin dyan. No? Shout out daw kay Brother Rener Rico. Yan, shout out sa'yo. Ay, shout out kay Sir Rener. Yan. Kanina, meron pala mga inaalok na pag-uusapan niya mamaya. Anyways, again, ay napaganda ng ating pag-uusapan ngayong tanghali na ito. Dahil sa we are still on the year of commitment. Again, Sir Maki, no, kung pag-uusapan natin yung bagay na ito, isa ito sa pinaka importante sa buhay ng mga young people. Kung naalala nyo, nakaraang pinag-uusapan natin, sinasabi natin you cannot commit if you cannot submit, and marami tayong marami tayong pinag-uusapan na kung isa-isahin natin, talagang it will always be a great blessings about sa atin, lalo sa inyo young people. Alam niyo, sabi ko nga young people, commitment will always bring you insecure. Ito yung laging tandaan. This is the topic. Ito maganda pag-usapan natin ngayon. What will secure you from compromising situations ng inyong Kristiyano pamumuhay bilang isang young people is your commitment. Yan, Sir Maki, ang hindi nakikita ng maraming young people. Why commitment is very important to you? Because commitment can secure your condition, your spiritual condition. Because sabi na natin, pag pinag-usapan natin yung commitment, it requires focus. You see, binanggit natin yan, no? Binanggit ko yan, binanggit din namin sa Staying Alive yan. It requires a lot of focus. It requires attention when you commit. You see, therefore, so pagka nakafocus ka dyan sa commitment mo, kung ano man yung commitment mo sa Panginoon, kung ano man yung ginawa mong commitment sa Diyos, yung formal agreement mo sa Diyos, nakafocus ka dyan, nandiyan dyan yung full attention mo. Na kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason that pagka ganun ang naging kalagayan mo, it will really help you na, alam mo yon,
ma-stay ka lang doon, madudong ka lang sa bagay na 'yon. Hindi ka na aalis, hindi ka na mapupunta sa iba. It's because of the reason ka doon eh. Naka-pay yung attention mo doon. Doon talaga yung full attention mo. At higit sa lahat, doon yung focus mo kung paano mo matatapos o magagawa yung commitment mo sa Panginoon. You see, kaya kita ninyo, babalik tayo dyan sa verse natin na yan. Maliban dyan sa Proverbs chapter, Psalms 37 verse 5, babasahin natin sa book of Proverbs chapter 16, maliwanag din sinasabi ng Biblia. Na sinabi ko sa inyo last time, ang nakalimutan is the 1 and 2. Sir, yan ang nakalimutan niyo, yung preparations of the heart and the answer of the tongue. And all, sabi ko ng Biblia, sabi ko nga po sa inyo, itong mga preceding verses, yung bago yung mga verses sa verse number 3 ng chapter 16, bago yung mga yan, may 1 and 2 muna na napaka-importante, kailangan yung pagtuunan ng pansin. You see? Now, kaya kung titingnan nyo mga kapatid, tinan nyo like for example, ito, pinag-uusapan natin ngayon, ang bagay na ito. Pinag-uusapan natin, sinasabi natin dito sa commitment, sabi sa verse number 3, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Speaking of the established thoughts, yan yung pinaka-importante sa lahat The established thoughts. How established are your thoughts right now? Yet that gives you what's that word? I forgot the word. Kumbaga nagbibigay kumpiyansa sa iyo na magiging successful itong taon mo na ito. Because if you will never have that thing in your mind, hindi magiging established yung kaisipan mo. You see, and tandaan nyo, lagi kong binabanggit, a double-minded man is unstable in all his ways, in which case, maraming young people, that's your condition. Lagi kayong mabilis kayo, bago-bago ng isip, ganito, ganyan. Hindi kayo yung pag sinabi nyo, ito firm na kayo dyan. Paninindigan nyo yan. Sabi nga ni Pastor, last revival, kung nakikinig kayo, the decision Di ba? Kung baga na dyan, gagawin mo yan. Yan yung sinasabi ko. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, young people, it's because of the reason na kapag ka hindi establish yung kaisipan mo, babagsak ka dun sa sinasabi ng Bible sa book of James, a double-minded man is unstable in all his ways. You see, kaya nga tingnan nyo, young people, kadalasan sa pamamaraanan na meron kayo sa Kristiyanong paumuhay nyo, puro unstable. Yeah? Puro unstable yung nangyayari. Kaya nga, bakit unstable? Kasi hindi established. Bakit hindi naging established? Anong makakatulong sa'yo to have an established thought? It's your commitment to God. Sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo lagi sa isipan nyo, young people, you did not commit to just an ordinary person. No, you committed to the Lord. You made a formal agreement with the Lord. You see, na dapat yung pagtuunan ng pansin kasi sabi ko nga sa inyo, pag hindi yung pinagtuunan ng pansin yan, darating sa punto ng buhay nyo, wala na. It's there. Be gone. Kumbaga, lahat ng bagay, you see, lahat ng bagay na meron ka, lahat ng bagay na, I'm telling you, nakakalungkot yan isipin. Nakakalungkot isipin kung ilang taong ka na, team preparation, ilang taong ka na, established na ba ang isipan mo? How established are your thoughts in life, especially in your Christian life? How established are they now? Actually, ayokong banggitin, Sir Maki, yung Christian life kasi parang hiwalay sa buhay. Parang another life siya which is hindi maganda pakinggan. You see, how established are your thoughts in your life today? Yan na lang. You see, kaya minsan tinan nyo, unstable ka. Pagdating sa pag-aasawa, unstable ka. Hindi mo, sino ganito, sino ganito, sino kaya. Tandaan nyo, ito na lang, Sir Maki, nandito kayo team preparation Speaking of that, no? Sa lahat ng mga team preparation na nakakapanood, I hope nakakapanood kayo. Speaking of that na lang mga kapatid, hindi ka pag hindi ka established sa bagay na yan, hindi ka makapunta sa life of marriage because of the reason you're considering other ways than committing the life of marriage na gusto mong pasukin sa Diyos. Kaya tinan nyo, unstable ka pa rin hanggang ngayon. I'm not talking about your stable job. No. Aanhin mo yung unstable job, yung stable job mo kung unstable naman yung utak mo. Very simple, di ba? Aanhin mo yung stable, yung stability ng iyong tinatrabaho, tinatamasang sweldo. Aanhin mo, stable ka na dyan sa mga bagay na yan. Pero kung hindi naman establish yung utak mo. You see, sa gusto mo mangyari sa life of marriage mo, paano na sa amin, anong ebidensya natin dyan? Sa pagpili na nga lang, hindi ka na magkanta o gaga. Sino ba talaga gusto mo? May preferences ka. Na alam mo, pag napapakinggan mo yung prinsipyo ng salita ng Diyos, alam mong hindi yun yung papasok. Hindi pa pwedeng preferences mo kung gusto mong pasukin ang marriage na dinisenyo ng Diyos. That's the point.
You see? Now, puntahan naman natin ngayon, pagdating sa inyo na naman, Team Focus, the same thing din. You see, kaya ko sinasabi sa inyo, young people, it's because maraming pagkakataon sa buhay natin bilang isang Kristiyano, buhay ninyo kabataan, bilang isang kabataang Kristiyano. I'm telling you, brethren, sinasabi ko sa inyo, Team Focus, mahirap kapag un-establish yung kaisipan ninyo sa mga gagawin ninyo sa buhay ninyo. You see, because we're talking about your excellence, we're talking about your Christian growth for this year, 2025. Tatapusin mo ba na parehas hanggang 2024? Papasukin mo ba na gano'n yan? Nasa sa'yo yan. You see? Na kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na yan yung mga dapat nyo paliwanag. Your thoughts shall be established. Commitment to God. Your commitment to God will help you have an established thought because that will help you not to be unstable in all your ways. Sir Maki, baka may gusto kayo dagdag sa bagay na yan? Yeah, alam niyo po, maganda ng pinag-uusapan natin. It's all about being stable in all our ways as part of being committed. Alam niyo, isa po yan sa pinaka tagpo ng buhay natin na dapat po ninyo makita, lalo na kayo bilang isang kabataan, sapagkat nandoon na kayo sa buhay na kung saan you are, lalo na sa panahon ngayon mga kabataan. Alam ko hindi naman lingid sa kaalaman ng maraming kabataan ngayon yan, no? Nandoon na kayo sa panahon na parang kung ano na yung gusto nyong gawin ay talagang given na masusunod. Diba? And kung ganito mo gusto magsalita, kung ganito mo gusto mag-act or anything that you will do in your life, tanggap na. Alam mo, sa totoo lang, Sir John, nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung isang bansa na tinitingnan ng maraming bansa ngayon ay God only knows. Baka siya na ang presidente talagang gamitin na mag-turn ng America upside down ulit. 'Di ba? Kasi President Trump is strongly implementing the biblical standards of na sabi niya nga doon sa isang balita na akin napanood, ibabalik niya yung kanyang Amerika na kung saan daw siya isinilang. Yun ang sinabi niya Kasi alam nyo, bilang hindi naman natin, alam naman natin ang mundo ngayon, lahat kaya mong patanggalin sa power, di ba? Yeah. Pero siya, whether you like it or not, nandoon siya sa stage na yon that he is really implementing. Even, Sir Joe, isa sa mga nabalitaan ko dyan, didikit ko to maigi, young people, makinig kayo ng maigi. Isa sa mga napanood ko, grabe, ang daming nawalan sa kanila ng yung tinatawag nilang green card, kumbaga yung, 'di ba? Sa citizenship. Citizenship. Bakit? Kasi previously, ang daming nagpalit sa kanila. Dahil nga ito na nga daw ang kanilang ito na nga daw ang kanilang pagkakakilanlan, ito na ang kanilang So, lahat 'yon, ang dami. Right. Merong isang state na half of the state ay natanggalan ng citizenship. So, they have no choice but to renew their ID not until na baguhin nila yung kanilang pagkakilanlan doon sa kanilang gender ay hindi sila ma-awardan ng citizenship. Inaantay ko yung mga mababalitaan natin protesta dyan. Pero sa mga matatanda, sa mga old schooler dun sa bansa na Estados Unidos talaga. Actually, sa lang naman sa mga western states lang naman yung mga ganun doon naman sa south, wala naman halos. So, but tinanin nyo, young people, no? Team focus, team preparation. Iyan ang resulta kapag ang isang tao ay tinanggap niya na kung ano yung kanyang nakagisnan. Tinanin nyo, grabe. As in, ganun-ganun na, sudden change, pwede ka magpalit ng gender. Kalahin mo nasa tamang kaisipan ka na. Pero lahat ng yan, alam nyo nangyayari yan. Pag nilipat nyo naman yan sa buhay ninyo, team focus, team preparation, parang lahat kaya mong gawin. Di ba? Parang, alam mo kasi, Sergio, nababalot ngayon ng kabataan. Doon sa katagang, pwede mo namang itama. Kaya kahit masimulan mo ng mali, pwede naman maitama. Yeah. Di ba? Nababalot na. Alam nyo ba, that is really acceptable ngayon sa panahon. Kaya nga, ang daming malalakas ang loob na magsimula ng mali kasi pwede naman daw itama. Pero ano ang mas tama? Yung tamang simula hanggang dulo ay tama. Di ba? Yung all the way tama, di ba mas tama yon? Di ba? Kaya kung titingnan ninyo, tama, di ba? Kaya kung titingnan nyo team focus, team preparation, isa lang naman ang babagsakan yan lalo na sa inyong mga
Kristiyanong kabataan. Ako, lagi kong ini-emphasize yan sa inyo. You're not just an ordinary young people of this country. Kayo ay Kristiyanong kabataan. Kayo yung isang kabataan na tinuturuan na dapat merong patunguhan. Yan. Yeah? Ganyan kayo. Hindi kayo normal na basta kabataan lang. Ay, grabe naman. So, hindi na kami pwede maging... No, sabi ko nga sa inyo Walang ganyan tinuturo ang Biblia pwede kayo mag-enjoy. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, yung tama sa simula, hanggang dulo tama. Yeah. Kasi sa anong sabi ng ating mahal na pastor, itatama mo rin naman pala ba't dinelay mo pa? Di ba? Bakit mo pa pinatagal kung gusto mo rin naman ng tama? Di, itama mo na sa simula. Alam nyo, team focus, team prep, para matuto kayo ng ganyan. Learn to commit. Kaya nga ito yung pinag-uusapan natin. Isang bagay, kaya merong kaisipan na gano'n ng mga kabataan, hindi kasi stable in their ways. Kumbaga, shakeable sila parang yung pinag-uusapan namin yan sa area nung nakaraang Webes Pag ang relasyon mo sa Diyos ay shakeable, pinag-usapan namin sa area, pinag-usapan din namin sa klase namin sa discipleship. Kapag ang relasyon mo sa Diyos ay shakeable, huwag ka munang gumalaw ng ibang move. Bakit? Wala kang firm foundation tingnan ninyo, sa commitment ninyo sa Panginoon bilang isang kabataan, di ba? Sa commitment ninyo, lahat naman tayo naging kabataan Sa commitment ninyo bilang isang kabataan, stable na ba kayo or shakeable pa rin yung commitment ninyo? Di ba? Kasi, sabi nga ni Sir Joe kanina, in the book of Proverbs, yun ang nakakalimutan, yung 1 and 2 Di ba? Bago ka mapunta doon sa verse number 3, nakakalimutan ninyo yung 1 and 2. Tingnan nyo, balikan lang natin. Proverbs, chapter number 16. Sabi ng Bible, the preparations of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are clean in his own eyes, but the Lord weigheth the spirits. Now, learn to study the second part of these two verses. Lagi pa rin, sa simula, maaaring sa tingin mo sa'yo. Pero sa dulo, sa Diyos pa rin ang magdi-decide para sa'yo Diyos pa rin ang magsasabi kung yan talaga ay para sa'yo. Kaya nga, the best na is to commit your ways unto the Lord. Yeah. Para maging established ka. Tingnan ninyo, in the book of Psalms chapter number 55, in the book of Psalms 55 verse number 22, ang sabi ng Bible dyan, cast thy burden upon the Lord. Casting is committing. It means you are putting something na ipapaubaya mo. That is cast. That is casting, brethren. Anong sabi dyan? Cast thy burden upon the Lord, and tinan nyo, He shall what? Sustain thee. Yun. Diba? And then the last is, He shall never suffer the righteous to be moved. Tinan nyo yung mga yung words dyan ng Panginoon. If you cast your burden is those things that you want na mangyari talaga, 'di ba? Yan yung bagay na kung saan gustong-gusto mo mangyari. 'Di ba? Pag sinabi natin burden ko kasi ito talagang ipipilit mo yan minsan Yeah. Ipipilit mo, ipupurso mo yung mangyari. But if you cast it, if you put it in the Lord's control, yan ang ibig sabihin. Yung Diyos ang maghahawak niyan, yung Diyos ang magkokontrol niyan, anong sabi diyan? He will sustain thee. Kaya young people, team focus, team prep, alam niyo kung bakit ang hirap tumagal ng isang kabataan sa kanyang commitment? Mali kayo ng pinaglalagyan. Yeah. Yun lang naman ang gusto ko sabihin sa inyo Mali ng pinaglalagyan. Kasi if you put your commitment sa isang lalagyan na tama, believe me, God will sustain it. Sabi ko nga may kausap ako noong nakaraan, sabi ko, grabe, pag umatake ang Diablo, alam ng Diablo kung paano kanya papahinain. Pero sabi ko, tinan mo, biyaya ng Panginoon, nalampasan. Bakit? Kasi pag tama mo inilagay yung commitment mo, isusustain ka ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung paano ka mag-a-act, magsasalita towards those things. Kaya ang daling makuha ng Diablo yung commitment ng kabataan Mali ng pinaglagyan. Di ba? Kaya tinan ninyo, ang daming kabataan ngayon, nung sinabi ni Pastor, year of commitment, excited na naman yan mag-commit. Pambira, lahat na nilatag na, 2 bond paper na. Tatlong pad paper.
tapos 2 yellow pad, Uy. 6 na common band. Uy, Yan. meron pang scratch paper Oh, yun. may scratch paper pa yun. Ang nasusunod yung scratch paper. Di ba? Oh. Scratch Kaya din laging pagkatapos, patapon eh. yung commitment niya eh. Nasusunod yung scratch paper eh. Oh. Di ba? Kaya tingnan nyo, team prep. O, sa inyo na lang team prep. Oh. Di ba? Sa inyo na lang. Alam nyo na ito. Oh. Sa inyo na lang team prep. Di ba? Ang dami. You want to do this, you want to do this. Pero ano nangyayari? Oh. Sa comment section, pag nanood ka ng team preparation, lahat naman kayo sang-ayon. O lahat naman ay yan po ang gusto kong mangyari sa akin bilang isang kabataan. Pero, Pero, kaya nga, tinan nyo, sa totoo lang, sa lahat ng sumalungat dun, si Brother Winter lang talaga sa lungat eh. Anak mo na bago asawa eh. Hindi, kidding aside, di ba? Pag sa comment section ng team prep, lahat naman sumasang-ayon. Yun yung gusto mo mangyari. Bakit hindi mo i-commit yan sa Diyos? ba't di Pastor Kasal? Oh. 'Di ba? Bakit hindi mo yung burden mo? Burden mo pala yan eh. Burden mo palang gusto mangyari yan sa buhay mo eh. What if that burden you put it into the Lord? 'Di ba? Ang sabi ng Book of Psalms, He will sustain thee. In the Book of Proverbs, you will be established. 'Di ba? Nagsusuportahan, 'di ba? Uy, si Oh. Hello, Ma'am Sai. Oh yeah, hello pa Ma'am Sai. Oh. Hindi ka na. Diba? Shoutout pala sa aking sister, kapatid natin, na pinapabantayan sa atin ni Bossing. Oh. Si Sister Chris. Yan. Yan, diba? Balik tayo. Parang sabi sa akin ni Ma'am Chris, si Graham daw bantay. Si Graham bantayan. Kachat ko. Hindi Oh. ka na. Diba? Tinan ninyo, team prep. Sa inyo na lang team prep. Diba? Sabi ko nga, punta muna sa tayo team prep, ha? Sa iyo muna. Sa inyo muna. Close up mo dito direct. Diba? Tinan ninyo, team prep. Pag sa comment section, ang gaganda ng topic. Bang, nakukuha ninyo. Pag nagsalita ang ating mahal na pastor, pambira, angat din yung viewers eh. Bigla kayo nood lahat eh. Diba? Pagpunta, grabe. Ang gaganda ng sagot ninyo. Ang gaganda pag binasa mo, yan po yung gusto kong mangyari. Burden ko po talaga ngayong taon. Diyan ka naman talaga. Ngayong taon po talaga, promise. Ang bihira. 6 na po talaga, tsaka 6 na promise, pinagsama nyo na eh. 6 na po talaga. Lahat na nabanggit ninyo. Brother Dominic. Pero, na po talaga. pero tingnan ninyo. Team prep. Bakit kaya yung sinabi ninyo na yan yung burden ninyo, yan yung gusto nyong i-commit sa Diyos. Bakit hanggang gusto nyo lang i-commit sa Diyos? Hindi nyo ma-commit. Alam nyo kung bakit? Alam mo, Sergio, isa sa mga mahirap para sa kabataan pagdating sa commitment, kung ba't nahihirapan ang mga kabataan na takot sila magbigay ng commitment sa Diyos. Kasi sabi mo nga kanina, maliban sa ang commitment ay personal agreement mo yan sa Diyos. Isa pa na nagpapahirap sa kanila. Alam nyo kung ano, team focus, team prep, magkaka-boundary kasi kayo. Diba? Yan yung sinasabi ko kanina ng security kasi. Yeah. They thought it will hinder them from the things that they wanted to do. But you have to forget what you wanted to do kapag ka nag-commit ka sa Panginoon mo. Yeah. Kasi nga, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Katulad ng sa team prep. Gusto nyo ng ganong klaseng buhay. Gusto nyo ng ganong ka-smooth na pag-aasawa. Pero ayaw ninyong gawin yun. Ang gulo man. Hindi ka na kakasal. Diba? Ay, sorry. Kaya sinasabi ko sa inyo ganun-ganun lang kayo. Serena man. Sirena man. Bago yan man. Bago yan man. Sirena. Kaya, alam mo yan ang pinakamahirap sa mga kabataan, di ba? Katulad nung, kasi alam nyo, team prep, ngayon taon, ang ganda ng tema. Bagay na bagay sa inyo. Yeah. Totoo yan. Yung commitment, huwag kayo matakot. Kung that is your burden, na makapag-asawa ng ganun, maikasal sa ganung babae, maikasal sa ganung lalaki, kapatid, cast it unto the Lord. Sabi ng Book of Psalms, and He will sustain thee. There are times na parang gusto mo nang baliin yan. Hindi na, ang hirap. Ang hirap ng pamamaraan ni Pastor, man. Ano ba yan? Ano ba yan? Ang hirap ng pamamaraan ni Pastor.
O, sasabihin mo pa, wala naman akong masamang intention. Gaganon ka pa. Sasabihin mo, it's not about the looks. Remember that. Stupid. Gaganon-ganon ka pa. Di ba? Hindi yan eh. Kailangan mo lampasan yun. Maaring darating yung point, team prep, na parang pambira. Una, excited kang sumunod. Oo nga, pastor. Magchat-chat ka pa kay pastor. Pastor, maraming salamat po. Ang sarap pala talaga pag sumusunod ka. Ganito, ganyan. Next month, It's a prank. buntis na nga. Next month, kakasal na nga. Wala na. Na hindi alam ni pastor. Di ba? May kita nyo yan. Ako, team prep, I'm here to be a blessing sa inyo. Kasi, sabi ko nga sa totoo lang, kung bakit itong commitment na ito ay napakahirap. Sabi nga ni Sir Jao kanina it seems like pahirap sa inyo na gusto nyo na hindi nyo na magagawa yung isang bagay. That's the very purpose of commitment. Para makita mo kung gaano kasaya na pangunahan ka ng Diyos. Yeah. It's your personal agreement sa Diyos. So, it means, Diyos ang mangunguna dyan. Kasi, katulad, basahin nyo, verse number 1 and verse number 2. The preparations of the heart in man. Sa'yo yan. And the answer of the tongue is from the Lord. All the ways of man are clean in his own eyes. But the Lord weigheth the spirits. Di ba? Dito naman, cast thy burden upon the Lord and He shall. Kaya ito na yung pinaka-the best na gawin mo. This verse number 3 of Proverbs 16 and Psalms 55 verse number 22, ito na yung pinaka-the best na gawin mo. Kasi at the end of the day, pag nakita mo na hindi nasunod ang gusto mangyari ng Diyos sa buhay mo, napagod ka lang sa walang kwenta. Pero kapag nakita mo na nasunod ang Diyos sa kagustuhan mong mangyari, believe me, ang sarap. Ang sarap ng araw mo. Magtatapos ang araw mo na masaya ka. Magtatapos ang araw mo na naangiti ka. Bakit? Fulfilling kasi fulfilled yung commitment Yeah, totoo diba? yan. Yung lahat ng kinumit mo, alam mo ba ang commitment, makikita mo ang resulta niyan sa araw-araw. Hindi yan yung commitment na kailangan mo pa mag-antay ng buwan. No. Kasi pag sinabi mong commitment, may process ka papunta dun sa bagay na kinumit mo. Halimbawa, commitment mo ngayon na magpapayat. Kaso nga, hindi ka na maliwanag mo. Baba ka lang ng music ko. Hindi ka na papayat. diba, halimbawa, may commitment ka. Ang commitment mo. Oy. Diba, ang commitment mo ngayon. Ang commitment mo ngayon, team prep, makapag-asawa ngayong taon. Kung ang May nabasa ako, nag-comment Ano sabi? May nagsabi, parang may ganyan ako Promise po talaga ngayong taon na. Winner rin sinner ba yan? Promise po. Ngayon kasi, minapromise niya na ngayon, magdiriwang siya ng kaarawan niya. Sasabi Birthday din, team prep, di ba? Shoutout kay Sabihin Sir mo. Ponching. Arya, good morning. Ngayon, mag-aasawa ka. Ngayong taon, mag-aasawa ka. Huwag mong antayin yung buwan lang na mag-aasawa ka. Dapat makita mo yung araw-araw na resulta ng proseso papunta dun sa commitment mo. Yun yung pagkakamali ng maraming kabataan ngayon. Halimbawa, March. March, may kaso ka na. Ano ba yan? Sorry. Di ba? March. March, sabihin natin may commitment ka sa March. Dapat ngayong February, sa araw-araw ng February, makikita mo, sa pagtatapos ng araw na ito, ano ang fulfilling process na nangyari sa commitment mo papuntang March. Huwag yung tutunganga ka lang, aantayin mo ng March. Pagdating ng March, saka gagalaw. Mali, kapatid. Mali. Kasi pag kinumit mo yan sa Diyos, if you cast it unto the Lord, bibigyan ka ng wisdom ng Diyos how you will act towards your commitment. Ang mali kasi, Sir Maki, akala nila, pag nag-commit sila, doon sila sa panahon na nakatakdang panahon. Yun. Actually, parang sir, may tawag dyan yung sa cheque, post-dated check ba yung tawag doon? Yung araw na yun lang, doon mo lang makukuha yung pera na yun pag nilagay yun sa cheque. Di ba? On the date. On the date. Hindi. Ano ba yan? Ganon ang ginagawa ng mga young people sa commitment. Kaya team prep, wag ganon. Kaya minsan kaya hindi talaga kayo na prepare. 'Di ba? And the same thing din kasi
alam niyo, Team Prep, ito, sa inyo kami ngayon ay kumakausap kasi, of course, nakakausap namin yung Team Focus. Hindi, awang-awa na kasi ako eh. Ha? Awang-awa na ako. Joke lang. Hindi, kaya ako sinasabi, kasi magkasunod kayo eh. Yes. Alam niyo, ito, naririnig ng Team Focus to, di ba? We are encouraging them na pumunta sila sa tamang preparation din, katulad ng kinakalagyan nyo. Ang Tama. advantage lang, hindi ko naman sinasabing lamang sila sa inyo, pero parang ganon. Napiprepare na sila. Shoutout kay Sir Tony. Wait mo lang ako, sir. Yan. May lakad din. May lakad. Dyan, Ay, yung magte-testing kami mamaya. display. Ano natin, mga monitors. Kaya ako sinasabi yan kasi, tingnan nyo nauna, yung kalagayan ninyo yung team preparation, na-advance yung team focus sa inyo. You see? So, how indirectly, they're seeing you, how you make a commitment with God. Kasi one church family tayo eh. Yes. Diba? Sinasabi namin sa kanila, ganito yung team preparation, ganito sila mag-prepare, kaya nga lamang kayo, blessing yan sa inyo because you're already preparing on your team focus years. Yeah. Para pagpasok nyo dito, yun, hindi yung bulaga na sinasabi ni Sir Maki nga kanina, na magagawa ka ng commitment, tapos ang sabi mo, commitment mo, dito mo gagawin sa panahon na ito, doon ka lang magkakabisi-busy sa commitment mo. Hindi mo, karang sa pag-prepare sa pag-aasawa, marami sa inyo, gusto nyo na team preparation, magkaroon pag-aasawa. But the years papunta doon, eto nga sinasabi ko, ulitin ko lang ito, baka marami sa hindi nakapanood. Yung tinatarget mong date noon, na makakapag-asawa ka, kaya hindi pinagkalob sa'yo ng Panginoon, because God knows you're not prepared. Yeah. Kasi ganun nga. And then, the problem, Sir Maki, is this. Ngayon, okay, eto na, minsan nga, prepared na Sir Maki. Prepared ka na. Nakita ng Panginoon. Ang problema, malapit ka na sana doon sa panahon ng maturity na yun. Kumbaga maturity nung cheque. Yeah. Tama sabi ni Ate Sai. Tama daw, post-dated check ang tawag. Mag-ano ka, malapit ka na sana doon sa maturity na yon. Maturity date na yon. Ang problema ngayon, nag-iba ka ng daan. Yeah. Yun yung Ngayon, nung bumagsak ngayon, eto na, presente na. Gusto mo ngayon bawiin niya para makapag-prepare. Hindi pwede na inaksaya mo yung panahon ng ganito. Tama. Tapos pagbalik mo na gusto mo ayos, gusto mo yung 3 years, parang sa pagda-diet yan eh. Yung 3 years mong kinain ng chichirya, lahat ng mga junk food sa katawan mo, gusto mong mawala within 3 months. Mahirap yun. Mahirap yun. Kaya ako sinasabi sa inyo, napakahirap nun. Ganon, ilagay nyo sa ano. Gusto nyo mag-prepare with 3 months preparation? Gusto nyo yung 3 months preparation? Ayaw nyo nung proseso ng 3 years or more than the years before the 3 months na kayo yung ano? I know you're getting the point. You're not that stupid in preparation. Yeah. You see, matatanda na kayo eh. Kaya lang namin sinasabi sa inyo to, it's because you know na pagdating sa commitment, napaka-importante na sinasabi ni Sir Maki, huwag ninyong isipin na yung commitment naglalagay sa inyo ng boundary na para hindi kayo makakilos sa gusto nyo mangyari. Yeah. Kaya bumabagsak kayo sa punto na, hindi, gagawin ko na lang itong way ko, tsaka na lang ako magkukumit ng way unto the Lord, gawin ko muna ito. Yeah. Actually, sir, kung if they will take it positively, yung sinabi ko kanina na naggumawa ng boundary, the best yun. Yeah. Kasi ayaw ng Diyos na may kahalo kang commitment na binitawan sa kanya, dun sa commitment na binitawan mo sa Diyos. Ayaw niya na may kahalo pa dong iba eh. Kasi alam ng Diyos na kapag nilagyan mo ng iba yon, wala ring kwinta. Yeah. Di ba? Babalik ka lang sa pagiging man. Oh. Diba? Ganun lang. Babalik ka lang ulit. Katulad ng sinabi ko sa inyo. Ganyan ang nangyayari, Team Prep. If you will make your commitment like a post-dated check, huwag ka dun mismo sa bang. Sa totoo lang, yung kausap ko nga sabi ko na ako natutuwa ako. Sinabi niya lang ngayong taon. Yeah. Pero wala siyang sinabing buwan. It means kung ngayong taon, hindi ko alam kung yan ay proseso or kung saan siya papapunta dyan ngayong taon. Diba? Whatever it is na pwedeng mangyari, Team Prep, tandaan ninyo, your commitment, you should see the result of your commitment every day. Ay, sabihin ko sa inyo, ang sarap. Kasi alam niyo kung bakit ko sinabi ang sarap na makita ang resulta, ang fulfillment ng commitment ninyo sa araw-araw. Alam niyo kung bakit? Kasi sa araw-araw, plano rin ng diablo sirain yung commitment mo eh. Yeah. Oh. Diba? Plano na ay papakitaan ka niya ng samot-saring iba't ibang klaseng lahat na. Oh. Na magdi-distract sa'yo towards your commitment. Kapag nagpadalos-dalos ka, if you did not cast your burden unto the Lord, paano kayo susustain paglabas ng mga bagay na yan?
Oh. Kaya anong sabi mo ngayon? Ay, hindi na namin sundin yan, pastor. Magtanan na lang kami ba? Oh. Wala na, tapos na ang commitment mo. Di ba? Ay, mahirap pala. Oh, mahirap pala. Oh. Ganito na lang pala gagawin ko. Yan. Ganun na nangyari. Bakit? Hindi mo ini-enjoy ang commitment mo. Noong nakaraan, sabi ko sa inyo, commitment are meant to be accomplished. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, young people, commitment are meant to be enjoyed. Yun. Dapat masaya ka sa commitment mo, kapatid. Oh. Dapat pag gumawa ka ng commitment, sabi ko nga sa'yo, halimbawa, ako may commitment ako sa taon na ito. Araw-araw dapat may enjoy ko yan. Kasi, ang commitment ko sa loob ng taon akalain mo sa 365, aantayin mo pa yung December 31 para sabihin mong makita mo yung resulta ng oh, di ba? Ganun lang yun, team prep, di ba? Kaya nga, ngayon kinakausap ko kayo, ang daming may burden sa inyo na ngayong taon makapag-asawa. Ang daming may burden sa inyo na ngayong taon gusto ko makita yung progress ko papunta sa pag-aasawa, papunta sa pagpapamilya. Kapatid, kung yan ang burden mo, unang-unang sasabihin ko sa iyo, cast it unto the Lord. And He will sustain, comment nga, and He will sustain you. Oh, God will sustain. Comment kita. ka, shoutout ka. Comment. Oh, God will sustain you. Oh, kaya nga sabi ko sa inyo, young people, try to do that. I'm challenging you. Team preparation. Kung yung burden mo na sinasabi mo sa comment section ng team prep, i-commit mo yan sa Diyos. You cast it unto the Lord. And every day, dapat sa dulo niyan makita mo, sa pagtatapos ng araw, yung tipong pag nanalangin ka sa gabi, papasalamatan mo, Panginoon, maraming salamat. Iba ka talaga mag-sustain ng commitment ko sa'yo. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, sa loob ng isang araw, merong 24 hours. Yeah. Sa loob ng 24 hours, may mga minuto yan, kapatid. Oh, Yep. may mga segundo yan. Sa bawat segundo, minuto, nagugutom na ako, ano ba yan? Oh, sa bawat segundo at minuto at oras ng isang araw, kapatid, yari ka sa dyablo pag nagpadalos-dalos ka. Wasak, sira, durog ang commitment mo. Oh, pero kapag hindi ka pag yan ay ibinigay mo sa Diyos, maliwanag sabi ng Book of Psalms, sustain. He will be the one that will sustain you. Kaya nga sa loob ng isang araw, pag nakita mo yung process, yung resulta ng proseso ng commitment mo, ay sasabihin ko sa iyo, hindi pwedeng hindi ka magpapasalamat sa Diyos. Team Prep, yan ang kasiyahan ng merong commitment. Team Focus, babawi ako sa inyo next week. Diba? Pero hindi gusto ko lang sabihin sa Team Prep. Kasi sir, alam mo, noong nakaraan, nakikita ko yung comment section ng Team Prep na binabasa ko, maraming may burden sa inyo na iyan ang gusto ninyong mangyari. Since sa usapang young people naman tayo, nanggaling din naman tayo sa grupo niyan. Loyal nga lang to sa Peerless, pasensya na. Tsaka kay Sir RG lang talaga ako. Sir Emil, pasensya ka na, Sir Emil. Joke lang. Di ba? Oh. Kasi nakita ko ang dami nag-i-amen sa inyo, ang daming sumasang-ayon sa inyo, ang daming gustong mangyari. Tama Sir Tony, tama Sir Roy, tama Ma'am Sai, tama Ma'am Ara, tama Ma'am Rona, tama Pastor. Tatamaan ka na sa akin. Ayun, tinamaan sila. Di ba? Kaya tinan nyo, lahat puro tama. Gusto nyo, lahat ng sinasabi ng host, even the director himself, our pastor, lahat yan gusto ninyo mangyari sa buhay ninyo. Pero nga, you need, if that is your burden na mangyari sa buhay, you need to cast it unto the Lord. Huwag kang matakot, Team Prep, Team Fearless, Team Patient, Team Purposeful. Ano pa isa? Team Steadfast. Team Stead. Si Mameli, doon ka pala, no? Sorry Team Steadfast. Di ba? Ang gaganda ng pangalan ninyo Samahan nyo ng commitment yan, magiging steadfast ka. Magiging purposeful ka. Masama lang maging fearless minsan. Maging fearless ka. Magiging patient ka. Di ba? Kung yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo, team prep, ibigay mo yan sa Diyos. Huwag ka matakot. Kung magkaka-boundary ka man, sige lang. Kasi your boundaries for your safety, baka nakakalimutan mo, yan ang primary thing. Yan ang primary goal ng boundary. Pag walang boundary, di kanya-kanyang daanan yung mga sasakyan. O yung imbis na pa-north, dumaan sa pa-south, di patay lahat ng tao. Di ba? Kung walang boundary, sala-sala ang galaw natin. Kaya nga yung commitment,
pag nagbitaw ka ng commitment sa Diyos, your personal agreement with God, yan yung sabi nga ni Sir Joe kanina, yan yung magpapastable ng buhay mo eh. Yan yung mag-i-establish sa'yo. Bakit ka naging establish? Kasi meron kang isang pundasyon na nag-sustain sa'yo. Yan Sino right. yun? Diyos. Sino yung nag-sustain sa'yo sa commitment mo? Diyos. Kasi sisitahin, sasabihan ka ng Diyos, anak, wala na, hindi na yan kasama sa agreement natin. Diba? Hindi na yan kasama sa agreement natin. Huwag mo na idama yan. Dito ka lang sa agreement natin. Ito yung sinabi mo sa akin, ito yung isinulat ko. Kaya dapat tanggalin mo yan. Huwag ka dyan. Di ba? Ang ganda, Team Prep. Tingnan nyo, Team Prep. Pag ito ay biyaya ng Panginoon, lahat po ng sinabi ko sa inyo, it's not opinionated. Lahat yan galing. Kaya pansin nyo, kanina ko pa binabanggit itong verse 22 of Psalms 55. Lahat yan dito. Yan ang pinaka-essence ng verse na yan. And kung meron kayong Biblia na maganda-ganda, I'm not talking about ibang King James, di maganda. Pero yung magko-cross, yung tuturuan kayo kung paano kayo mag-cross-reference, may kita nyo, babagsak ito sa Proverbs 16:3. Doon ang bagsak yan. Kaya tinanin nyo, the same goes sa message. Kaya, Team Prep, no? I'm praying na itong episode na ito, isa ito sa mga gumising sa inyo. No? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Ikaw, righteous ka eh, di ba? Ligtas ka eh. Hindi naman sinabing righteous, di ka na nakakagawa ng mali. No, righteous, it means you know na ang ginagawa mo, meron kang idea na ang ginagawa mo ay tama at mali at meron kang pagkakilala sa Diyos. Ikaw yun, Team Prep. Isa ka doon, Team Prep. Kaya isipin mo, you will never be removed. You will never be moved if you will cast your burden. Di ba? Kaya again, Team Prep, no, kung sang-ayon kayo doon, lahat ng yun, huwag mong gawing post-dated check ang commitment mo. Enjoy the process every day patungo sa commitment mo. Alam mo, sir, ito nga, sabi nga dito sa verse, ito, sabi nga dito, di ba? Avoid it, pass not by it. Pero hindi yan. Napatawa ko lang kasi baka mamaya umiyak na sila sinasabi mo. Hindi, pero ito yan. Hindi, tama yung sinasabi na pakinggan nyo, sinasabi ni Sir Maki. Alam mo, ito maganda, Sir Maki, sa Psalms chapter 37 verse 5. Yan yung isa sa mga iniwasan nila. You know why? Ayan yung mga isa sa mga gusto nilang, minsan hindi nila napapagtuunan ng pansin. They know it knowledgeably, pero yung verse 4 yung gustong-gusto nila dyan, Sir Maki. Yeah. Di ba? Karamihan, yan. Team preparation. Kahit sa team focus, sa inyo lahat, young people, ito na, in general. Yan ang karamihan gusto nyo, ano yun? Delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Kaya ngayon, Sir Maki, ang nangyayari is this. Ito, young people, real talk from the real Z. Ito yan, team focus, team preparation, makinig kayong lahat. Ito talaga ang eksakto nangyayari. You like verse 4 rather than verse 5. Yeah. You would rather choose verse number 4 than verse number 5. Because most of you're doing things. Ito, Sir Maki, tumpak to eh. Talagang bullseye ito. Kusang bullseye na parang tinira ko ng John Wick Taran tactical. Alright, ito yan eh. Ito yung sinasabi ko. Kaya yung ginagawa ng maraming young people ngayon sa Christianity nila, let's say, sa ginagawa nila sa church, ministry, yung ginagawa ninyo is you delight thyself in the Lord, kinukuha nyo yon for the desires of your heart. Ama. Na hindi nyo nauunawaan, kaya nga sa sinunod sa verse 5 eh. Yung delightfulness nyo sa ginagawa nyo sa Panginoon, it should be in the commitment. Tama. Dapat nakapaloob yun sa commitment. Hindi yung gusto mo lang na delight thyself in the Lord. Hindi mo lang gusto mo lang sabihin na gusto mo lang ipakita sa Diyos na masaya ka sa Kanya because you're trying something for the desire. Maraming tatanggi. Hindi naman sa ganun, sir. Okay, papakita ko sa inyo na kung paanong, I'm not saying na ganun ka, but maybe na hindi dito ka sa kalagayan na to, young people. Tingnan mo kung hindi ganun yung pagdidelight mo sa Panginoon, then why in the world, Brad, why in the world na hindi ka hindi stable yung commitment mo? Tingnan nyo Could delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way
unto the Lord. You see? So kita nyo yung kasunod, alam nyo naniniwala, tinuro na ni Pastor yan, naniniwala tayo, tinuturo namin sa Philippine School of Scriptures, the only school of Scriptures in the world. You see? Itinuturo namin yan, mga kapatid, inuulit ko, itinuturo namin yan na naniniwala tayo sa proper arrangement of the Bible. Hindi nilagay dyan na nagkataon lang ng kasunod ng verse number 4, ng verse number 5, ay yung bago mag-verse number 5, ay verse number 4. Hindi nagkataon yan. Talagang yan ang magkasunod. You see, kaya nga most of you, you want to delight yourself in the Lord, pero ayaw nyo namang i-commit yung sarili nyo sa Diyos. So lumalabas na may iba ka ng intention, sinasabi ni Sir Maki kanina. Iba ngayon ang intention mo. Kaya nga in the end, na makakapag-asawa ka sana at makakalakad ka sa altar na kung saan ka miyembrong simbahan, hindi mo nagawa. Ang hirap nyong gawin. Which is, hindi naman talaga mahirap kung kayo ay susunod at ikukumit ang sarili ninyo at ang kasiyahan nyo sa Panginoon. Put your delight in your commitment to the Lord. Doon nyo ilagay. Yeah. Ang tanong is, are you delighting in your commitment? Yeah. Saka maganda yung paalala mo, Sir Joe, kanina eh. Dito sa verse number 4, yung sinabi mo na, sabi dito, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ang ginagawa ngayon ng maraming kabataan, i-delight nila yung sarili nila sa Diyos, katulad ng sinabi mo. Tapos, sabi dito in verse number 4, ang magbibigay ng desire Diyos. Hindi. Ang nangyayari ngayon, gagawin nilang kasiya-siya yung sarili nila sa Diyos. Oo, punto mo, tuloy mo, maganda yan. Gagawin nilang kasiya-siya yung sarili nila sa Diyos, sa harap ng Diyos, papakita nila sa Diyos, o Panginoon, masaya ako sa gawain mo, masaya ako sa gusto mong mangyari, o gagawin ko na yung gusto ko. Yeah. Ngayon, ang nagbibigay na ngayon ng desire, hindi na Diyos. Ang naglalagay, kasi yung give thee the desire, ang akala nila dito, sir, bigay. Hindi, lagay. Lagay ito ng Diyos sa'yo. Yeah. So kung ililipat mo to, kung pepersonalin mo to at babaguhin mo ang konteksto ng verse na ito, gagawin mong kasaya-saya ang sarili mo sa Diyos at ikaw na ngayon ang maglalagay ng gusto mong mangyari sa buhay mo. So wala pa rin. Kaya maganda yung sabi ni Sir Joe eh. Dapat yung kasiyahan mo, yung delightfulness mo should be in your commitment. Oh. Kaso yun nga, Sir Joe. Yun ang problema. Wala nga doon. Kasi ang akala nga nila, yung paglagay ng desire, pag alam nilang masaya na, pag naipakita nila ngayon sa Panginoon, masaya na kami sa iyo, Panginoon, sila na ngayon yung naggagawa ng sarili ng desire. That is very wrong. Diba? Kaya ang daming kabataan, tingnan nyo na lang, Team Focus. Ang daming kabataan ngayon, Team Focus, Team Prep, nakakalungkot mang sabihin, but since that this is our program, pamilya natin ito, usapang pamilya to, yung mga ampon, huwag kayong masaktan. De, joke lang. Yung mga nanonood, you're welcome. If you will apply it, praise the Lord. If not, hindi rin kami magagalit sa inyo. Ibaban lang namin kayo. Hindi, mali. Hindi, ano naman kasi ito? Maliwanag naman yan kay Pastor Hill kung sinasabi. This is intendedly a church program. But Pero it masaya. will be a blessing if we know that it can be a blessing to the country. Yes. So, hindi lang naman sa mga simbahan, kundi To the whole country buong, itself, and to the whole world. And to the by the way, uttermost shout out part. to, I would like to give my shout out to President Trump. Yeah. And kay Sir Daniel at dyan sa Perth. So, Sir, brothers and sisters in Christ. Yes, brothers and sisters in Christ, Western Australia. Yes. So ganun, Team Focus, Team Prep. No? Mali ang nangyayari. Diba? Kaya nga, tinan nyo, nakakalungkot maisipin. Pero ang dami na nakakapakinig nito. Hindi naman sa amin na nagsimula ito eh. Sa ating mahal na pastor na nagsimula ito. Sa kabataan na nandito sa simbahan, ilang kabataan na ang nakapakinig ng mga gantong klaseng salita mula sa salita ng Diyos. Pero nasa na sila ngayon? Yeah. Makita mo yan, masigasig yan sa gawain ng Panginoon. Talagang kung titingnan mo ang taong yan, talagang sasabihin mo pambihira, napapasaya niya ang Panginoon. Napapasaya niya ang Diyos. Pero nga ang problema, you delight yourself in the Lord. Masaya ka sa Diyos, pero ang problema ngayon, ikaw ang naglagay ng desire sa puso mo. Yeah. Hindi Diyos. Diba? Kaya nga sabi dito, yung word na, yan yung tinuturo sa atin ng ano eh. Pero subukan nyo mag-enroll sa Bible School, maintindihan nyo yan. Word study ba? Yeah. Diba? Homiletics, And He shall give. It means He will be the one that will put.
Diba? Kaya nga sa prayer, maraming maano ko lang, Sir John, para lang ma-emphasize natin yung meaning dito ng verse. Diba Yeah. sa prayer, yung yes, wait, at saka no, maraming din nakakaunawa nun. All Kasi our answers. akala kasi natin, pag sinabing give, bigay agad yung Diyos. Hindi eh. Kaya nga sa Book of Shout out kay Proverbs. bigyan mo yan. Kaya nga, kaya nga sabi sa Book of Proverbs, diba? Sino ang magwi-weigh ng spirits? Diyos. Yung magtitimbang ba, sabi nga natin sa kolokal na pananalita, tansyahin mo muna man. Baka hindi nakakabuti sa yan, boy. Diba? Tansyahin mo muna. Kung sabihin ng Diyos, sige, gusto mo yun yan na. Yeah. Tapos pag napahama ka, grabe naman, Panginoon, alam mo namang ikapapahama ko yan eh. Kung sagutin ka ng Panginoon na, di ba? Hindi nga eh. Kaya nga ganun ang mangyari dapat. Your delightfulness, gaya ng sabi ni Sir Jao, dapat nasa commitment mo yan. Yeah. Kaya tatanda mo. Yun yung punto natin kasi dito. We're just trying to help you. Alam nyo, hindi to namin sinasabi sa inyo to put you down or to put some... No, hindi. Alam nyo, sa totoo lang, ako na nagsasabi sa inyo, malaking kasiyahan ito na maraming young people from our church, ha? Maraming young people from our church, ang dito talaga kayo mag ng marriage nyo eh. Yung kumbaga dito kayo, yung alam mo yung Sir Maki, yung kikita mo na nakaupo kayo sa team preparation tapos dito rin kayo ikakasal. I don't know pero saksi dito, Brother Jeniel, shoutout. Si Sister Angie, shoutout sa inyo. Diyan si Brother Jeniel eh. Andyan ba si Brother Tao Jeniel? eh, Hindi, wag mo na istorbo yun. Hinahalan yung susi ng sakyan. Pabomba-bomba. Iba talaga tayong mga Air Force. Diba? Pero hindi, yun yung sinasabi ko. Alam nyo, most of the time, yan yung napakaganda. Napakagandang tanawin yan. I'm telling you. Alam nyo, marami ako nakikita dito nakakapanood na, alam mo yun, na they just wish it happened. Pero sabi nga naman natin, hindi naman natin siya kinokondem because sabi nga natin, lahat naman tayo, siya natutunan ko yan dyan, na tinuro sa atin mga pastor eh. Hindi natin pwedeng ibuo ang kahinaan sa isang bagay. Tama. Alam niyo, totoo yan. Na kailangan nating wanto. Kaya ko lang sinasabi yan. Kasi itong mga tao na nandito, they can testify. Merong mag-testify na how they wished and prayed na sila yung naikasal doon sa taas. Yeah. Meron din naman mga magsabi na sila'y nagpapasalamat na naikasal sila ng pastor nila. You see? Man. Hindi, alam nyo, I don't think, alam nyo, nagpapahirap lang dyan if you will still welcome worldly opinions. Ito, personal ko lang naman to, Sir Maki. I don't call counsels. I don't use the word counsel pagdating sa mundo eh. Pag galing sa mundo eh. I don't even use principle. I use philosophy sa kanila eh. Because may sarili akong explanation yan na sa natutunan ko na rin na sa pag-aaral sa ng Diyos. Sa Bible yan sa philosophies of this world. Yeah, yan yung philosophy. Sinabi kasi principle dito na ako bagamat they can use it or whatsoever. Pero ako sa akin, counsel and principles are words that I dedicate sa salita ng Diyos. Yeah. That's my personal stand. I don't use those words pagdating sa coming from the world. No. It's only coming from the Word. Coming from the world are emotions and philosophies, whatsoever it is. You see, opinions. Yan ang mga nasabi ko. But the point is, bago tayo magtapos, ito sinasabi namin sa inyo, young people. Put this in mind. Now, team focus, team preparation. Bagamat na nag-uusap tayo dito sa mga bagay na team focus, papunta rin kayo dyan sa team preparation eh. You see, ganun din naman sa team preparation. May nakatingin din sa inyo yung team focus. We are one family here. Kaya nga sinasabi ng ating mahal na pastor. The point here is this. Yung commitment nyo sa Panginoon, you have to take that seriously. Maganda yung sinabi kanina rin ni Sir Maki. You really have to focus on that. You see, pero sinasabi ko nga sa inyo do not just delight if you cannot commit. Ang dami kong ginaganyan, you cannot commit if you're not willing to submit. Sinasabi ko yun ng mga nakaraan sa mga mothers. You see, may sinasabi rin ako sa mga fathers. Ito naman, sinasabi ko sa inyo, you cannot truly delight yourself in the Lord if you cannot commit yourself in the Lord. Tama. That's how simple it is. Kaya again, commitment. It doesn't bring you boundary para i-choke ka. No. Yung pag-choke doon yun sa ng mundo, sa doon yan sa Flip gawain top. ng mundo yan. Ay. Gawain ng mundo yan, mag-choke sa paglago mo. No. But your commitment to the Lord is a boundaries not to choke you, but to help you focus on your growth.
Your commitment is not bound to choke, but designed to help you grow. Yan ang lagay nyo sa isipan ninyo. Kaya muli, maraming salamat. Dito na muna tayo magtatapos. And Brother muli, let's try next week mag-guest din tayo. Kasi pinapagano kay Pastor na magkaroon naman tayo ulit ng mga guest. First guest for the year 2025. Yan. Total, nakapaglatag naman na tayo ng ating mga pinag-uusapan dito. Tama. Tsaka, patanggal mo natin Merry Christmas, makabutan ng taon December eh. Papaguhin naman natin yung setup dito. Yan. Hindi na Christmas tree nakalagay dyan. Snowman. Alright, well anyways, again, ako'y naniniwala that this has been a great blessing to all of us. Young people, Team Focus, Team Preparation. Again, kilala nyo po kami. It might sound hard for you, but that's what you need so that you'll be hard against the world. You see? Be hard. The word may seem hard for you, but it will make you hard against the world. You see? Kaya tandaan nyo, Team Focus, make it sure that you will always, Team Focus, Team Preparation, you make it sure that you will always take heed on the principles of God's Word. Again, maraming salamat sa pagsubaybay. North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Sir Maki, paalam tayo. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabataan na Team Focus. Bawi ako sa inyo next week. Team Prep. At naway wag niyo ako i-block. Hindi. Alam niyo, Team Prep na last na, burden. Kasi kasiyahan din namin na makita kayo na ikakasal din ng ating mga lapasar. Alam nyo, hindi yan religious practice na porket member ka ng tradition. Hindi yan CSI tradition. Lilinawin lang namin. Hindi yan CSI tradition, hindi yan religious practice ng CBPC, Port Bonifacio, Phase 1, Block 13, Lot 2. Post ano natin ay 1630. Hindi yan practice namin, no? Iyaan kasi, alam mo, pag pamilya ka, di ba? Pag, kakasal, Sir Joe, di ba? Pag ikakasal ka, ang isa sa mga sweetest thing sa pag-aasawa, yung makuha mo, yung sabi nga ng kolokyal na pananalita, yung bas-bas ng magulang mo. Di ba? Yan yon. Yung tamang bas-bas, balasubas. Balasubas ka man. Boy. Hey, shoutout kay nanonood si Simeon. Hey, boy. Yun yung ano yung blessing ba? Yung blessing ng isang tatay. And kagalakan mo na siyempre, yun ang goal natin eh. Tayo mga nandito bilang tatay natin ang ating mahal na pastor. Hindi ko kayo tatanggapin kapatid, boy. De joke lang, biro lang, mahal ko kayo mga kapatid. Diba? So, yun. Yan ay napakaganda. Kumbaga, sabi ko nga process yan ng commitment. So, kaya sa lahat ng mga team prep dyan, no, magandang hapon, kapatid. Good afternoon. Yan. So, I hope you enjoyed this episode. Sabi nga ni Ma'am Sai, great episode. Yan, okay? Great episode, sabi nga ni Ma'am Sai. And sana hindi shoutout sa kanila. Sir Antonio, Ma'am Sai, Ma'am Rona, Ma'am Ara, and Sir Roy, who is her. Yan. Kaya sa lahat, no, sa lahat ng team prep, sana hindi lang si Ma'am Sai ang nagsabing great episode to. No? Sana kayo rin, no, team preparation sa lahat ng Mamelay, great episode. Great episode. Sabi ni Ma'am Sai, yan, amen, basbasan nyo na ako. Sabi, tawa si Antonio. Yan, basbas mo. Nawala. Di ba? Kaya, malaking basbasan to. Kailangan, basbas dito, may yung basbas kay Ma'am Sai, kailangan may palaspas. Kaya ito Ate Sai, buong tao ng yung bitin yung holy water ni Father sa'yo. Ano lang yun, ganyan lang alit yun, 50 ml lang yun. That's 2 liters. Hindi, joke. Hindi, sa lahat ng team prep. Okay, sa lahat. Sir Romero, gandang episode. Yes, great episode. Great episode. Banata mo, great episode. Banata mo, great episode. Ang tagal naman. Ang bagal mo, boy. Great episode, Sir Romero. Huwag ka nang umasa na Great episode. Great episode. Teka lang, painggang mo. Kaya sa lahat yan. Narinig. Yan, kaya yan, Sir Riner, sabi ko, Sir Riner, great episode. Sagot ni Sir Riner, meow, 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 meow. Ewan ko sa'yo. Mag-drive ka ng maigit, mabangga ka ba dyan? Okay, maraming salamat po, Team Prep.
And see you next Thursday. God bless you all. Alright, muli maraming salamat. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, To God be the glory. Deep Focus, staying alive. See you later. God bless you. Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men to me. I will heal the broken-hearted. I will set the captives free. Then he gave the message to his church to go lift up his name, that Jesus might be seen and sinners might be saved. For the glory of one, I will lift my voice, for the honor of him who died for me. I've made my choice. Though others may live for pleasure and fame, I will glory in his name. I will live my life for the glory